Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Boy at eto na nga. Totoo ba itong nakikita ko? Naku, ang lupit mga kababayan. VP Sara Duterte at Isko Moreno. Naku po mga kababayan, hindi ho ito ata katanggap-tanggap po sa mga tanso. Hindi ho ito katanggap-tanggap kasi talaga nga namang matindi ho ang nangyaring itong mga nakaraang araw. Nakikita nyo naman po mga kababayan, di ba? Na si Vice President Sara Duterte ay talagang sumama na dito kay Isko Moreno at ikinampanya ho niya ang mga tao ni Isko Moreno, particular na ho sa District 2 at saka sa 3. Naku po, mga kababayan, baka may kasunod pa ito. Malalaman natin sa mga susunod na araw. At ang importanteng maunawaan dito natin ay yung mga banat po ni VP Sara Duterte dito sa mga kongresista na kung saan alam naman po natin yun sa congressman ng 2, yung si yung gano'n, yung sabi nga niya walang leeg, di ba? Yan po ang unang nag-privilege speech patungkol po sa impeachment ni VP Sara Duterte o di kaya patungkol po doon sa hearing sa confidential funds. Pangalawa, doon naman sa naging chairman ay na si Chua naman, si Chihuahua. Siya naman po yung nag-head nung hearing na yun. So mga kababayan, talaga nga namang pinuntahan ni VP Sara Duterte para ikampanya ang mga kalaban nito. Ang lupit talaga, palakpakan. At ngayon araw na ito, ire-reactionan po natin ang mga video po ng ating speech po ni VP Sara Duterte. Tingnan natin kasi alam nyo, marami hong malaman po yung kanyang mga sinasabi at ipaliliwanag natin at iuunawain natin kung ano ho ba ang kanyang meaning sa kanyang mga sinasabi. Okay, panoorin po natin, malupit po ito. Nako. Labungin ng mainit na palakpak at sigawan. Nako. Vice President Sara Duterte. Ayun. Maraming salamat po. Ang lupit niyan. Muli po, salubungin po natin ng isang malakas na palakpakan ang ating minamahal na ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice President Sara C. Duterte! Ayun, palakpakan. Oy! Nako. Yo! Nako po! Ayun na. Ayan na. Ay, nako sus. Oy! Grabe. Talaga nga naman, Ayan na. Hindi pa makaakyat sa sobrang dami ng tao na alam nyo mga kababayan, yan ho ba ay nararanasan ng ating Pangulong Marcos? Hindi ho, pagka ho siya umaakyat sa entablado, wala ho nakaharang. Ang bilis na ho, para bagang kuwari nakatayo ka dyan, tinawag lang, biglang nandun na sa stage, parang The Flash, di ba? Pagkatawag sa kanya, ang ating minamahal na Pangulong Marcos, nasa stage na kagad. Kasi walang humaharang di ba? Wala hong nagpapapicture, wala nagpapalakpakan, pero kay VP Sara Duterte, naalala ko tuloy yung kay Pangulong Duterte. Kung kay Pangulong Duterte, ganyan din nung kampanya. Bago makaakyat si Pangulong Duterte nung kampanya niya, inaabot ng 30 minutes. Yung convoy niya, hinaharangan na ng tao. Ganong katindi, ganong kalupit yung kay Pangulong Duterte. At ngayon lang uli na ulit dito sa kanyang anak. Anak ko, malupit talaga mga kababayan. Ibang level ho ito si VP Sara Duterte din. Tuloy natin. Batang Maynila, palakpakan po natin ang ating Vice President. Ayun na, nagkagulo na. Grabe, ang saya daw dyan, sabi ng mga vlogger. Yung mga naandyang vlogger. Lupit.
Oh. Ano kaya masasabi ni yung ni Mark Models of Manila? Paano na? Mark Models of Manila. Shout out to you. Oh, di ba? Tutang-tuta ka na kasi ngayon ni Marcos. Eh, ang problema, isko ka pa rin. Eh, ang problema, nasa kasama si BP Sara Duterte kay isko. Paano na? Anong gagawin mo? Saan ka nalulugar? Eh, sinabi ko naman kasi sa'yo nun eh. Kasi ang style ni Mark no, naalala ko, sabi niya, hindi, Marcos ako para makakuha ako ng boto papunta kay Yorme. May napala ba siya? Wala. Oh, wala. Lalo lang nasira, di ba? Kasi nga po, sabi ko naman sa'yo, matagal ko na sinasabi sa yan. Eto mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo ito. Paalala lang ho sa mga matagal ko ng subscriber dito. Matagal ko na pong subscriber dito. Alam mo, nung bago ho mag-eleksyon noong 2022, ilang beses po tayong pinatawag sa Malacanang ni Pangulong Duterte para makipagkwentuhan, para mag-usap. At ang madalas naming pag-usapan noon, yung patungkol po sa pulso ng social media. Tinatanong niya lang po ako. Siguro, hindi lang ako, naniniwala naman po ako na hindi lang ako po yung kanya kinakausap. Meron din po siyang ibang kinakausap. Ang maganda po kasi sa ating Pangulong Duterte, open siya sa mga ordinaryong Pilipinong tulad natin. Open po siya at inaalam niya ang pulso. But every time po akong nagpupunta doon, mga siguro 3 times, 4 times na nakasama ko siya or 5 times before the election in 2022, paulit-ulit ko sinasabi yan at tinatanong kay Pangulong Duterte. Makulit na ako kung makulit, pero talagang, alam mo naman ako pag ako po ay sumuporta, todo talaga. Sagad talaga ang suporta ko. Kaya tinanong ko nung si Pangulong Duterte paulit-ulit, Mr. President, sino ba talagang susuportahan mo ngayong 2022? Siyempre, ako bilang iyong kawal, bilang iyong supporter, susundin kong sasabihin mo kasi hindi ko alam ang lahat ng galawan ng mga politiko. Mas kilala nyo ang mga politiko, mas kilala nyo ang karakas ng mga politiko. Dalawang bagay ang natanto ko noong time na yon. Una, ayaw na ayaw niya kay Marcos noon. Pagbali-baligtarin mo niya, ilang beses niya sa aking sinabi yun. Ayaw niya, ilang beses pumunta sa Malacanang itong mag-asawa na si Marcos at saka si Lisa, humihingi ng posisyon, ayaw niya, hindi niya binigyan kasi nga, sinabi niya na rin sa speech niya yan, ayaw na doon dahil bangag. Ayaw niya. Yun na sinasabi niya. At in private, pinanggit niya na po sa akin niya ilang beses. Bago pa po niya sabihin ang pangalan ni Marcos bilang bangag, ilang beses niya na sinabi sa harapan ko yan. At ganito pa nga yung magsalita lagi. Tanong mo dito sa mga PSG ko, alam nila, bangag yan. Paano nila susuportahan yan? Ganun talaga. Tapos yung mga PSG, natatawa na lang Kasi nga, alam mo nila. So sabi ko nga, ayaw talaga ni Pangulong Duterte. Kasi sabi ko sa kanya, Mr. President, sabihin mo lang. Susuportahan ko yan. Sabihin mo sa akin na matinong tao yan at gusto mong maging Pangulo yan. Paulit-ulit niya sinasabi, ayaw niya yan. Mahinang nila lang yan. At saka sablay talaga yan. At yung bangag, paulit-ulit niya sa akin sinasabi yan. Tapos, ang tinanong ko, paano na yan, Mr. President? Wala tayong mapili. Sino ba ang susuportahan ko? Ang nun, sabi niya, since nandyan si Inday, bilang hindi na lang siya mag-i-endorso. Bilang respeto. Pero tinanong ko sa kanya isa-isa yung mga kandidato nun. Sino ba mga kandidato nun? Si Pacquiao, si Lacson, si Leni Robredo. At every time na dumadating ako kay Isko, kasi sabi ko, Mr. President, dito sa mga tao mo, may mga Isko dito, may mga nagtutulak na Isko dito. Suportado mo po ba yun? Hindi siya sumasagot ng diretsyo ng oo. Pero isang bagay ang sigurado ko, sabi niya, maayos yung tao na yun, sabi niya. Sa akin yun hindi niya sinasabi yun in public. Tapos ang nga niya is, wala naman akong problema kay Isko. Yun ang paulit-ulit niya sinasabi. Pero doon sa mga ibang kandidato, may nasasabi siyang hindi maganda. Hindi ko na lang sasabihin kasi I don't want na sa akin manggaling Pero meron siyang sinasabing hindi magaganda doon sa ibang mga kandidato.
At ang wala lang siyang sinabing pangit sa akin nun ay kay Yorme. Kaya po ako at ang aking mga kasamahan ay sinabi ko Yorme tayo kasi walang sinabi si Pangulong Duterte na pangit. Pero hindi niya ikakampanya dahil nga po respeto sa anak niya na si BP Sara Duterte ay katambal si Marcos. Hindi siya magsasalita publicly pero sa loob-loob ko alam ko na kung sino ang sa tingin niyang okay. Fast forward tayo. Nag-fast forward tayo. Nung bago mag-2025, bago itong mga issue ng ICC, yung nagpupunta po tayo ng Davao at ilang beses po natin nakasama si Pangulong Duterte. Ano na po siya? Retired na po siya, si Marcos ng presidente. At sinabi ko, Mr. President, si Mocha po tatakbo sa Maynila, District 3. O mga taga District 3, suportahan nyo naman yan kasi naku po, sabi ko sa inyo, napakaswerte nyo kay Mocha. Si Mocha ho talaga, pagsisilbihan po kayo niyan. Walang biro ho. Sabi ko nga sa inyo pag si Mocha sumablay sa inyo, pag si Mocha hindi kayo pinagsilbihan, ibuburahin ko na itong channel ko. Dahil grabe ho magtrabaho yan si Mocha. Addict po magtrabaho yan. Yung sa OFW nun, pandemya na, nagtatrabaho pa yan. As in, yan. Nasa labas lagi yan, kahit na delikado. Hindi ko nga alam dyan sa babae na yan, bakit di nagkakasakit Oo, walang biro. Hindi ko nagkakasakit tiyangali na yan. Talagang sobrang sipag niyan. Kahit nung pandemya, hinaharap niya lahat ng OFW nun, hinahatid niya hanggang hotel. Sisiguro din niya may pagkain talaga. Ganyan po si Mocha. Kaya napakaswerte nyo, District 3 kay Mocha. Maniwala ko sa akin, napakaswerte nyo. So sinabi ko yan kay Pangulong Duterte. Sabi ko, Mr. President, si Mocha po tatakbong konsehal ng District 3. Humihingi po siya ng tulong, ng endorsement mula sa inyo. Walang problema yan. Si Mocha pa, kaibigan ko kayo. Lagi niya sinasabi yan, kaibigan ko kayo. Si Mocha, i-endorse natin yan. Tulungan natin sa kampanya. Puntahan natin. Ako mismo magsasalita. Sabi niya po ito. Ako po mismo magsasalita at ikakampanya ko si Mocha. It's time to return the favor. Yan ang sinabi niya sa akin. Nagulat ako kasi, Mr. President, hindi ho mayor ang tatakboy ni Mocha. Konsihal lamang po. Konsihal lang. Konsihal. Tapos tinanong niya sa akin kung sino mga kasama, tapos sabi ko, Mr. President, nasa under po siya ni Yorme. Si Yorme. Okay yan, mag-Yorme na rin ako. I-endorse ko si Yorme. Nagulat ako doon. Walang biro, hindi ako nagbibiro. And all along, akala ko, alam mo yun, baka makalimutan nito ni Pangulong Duterte. It was I think, during the siege ng KOJC yun So, yun yung time na yun. Tapos, nung bago po makulong si bago po kidnapin si PRRD, bago po siya kidnapin, yung mga tao niya, yung nag-handle ng schedule niya, kinontak na ako. Pinapakontak ka ni Sir kasi tinatanong niya kailan ba yung sortie ni Yorme tsaka yung kay Mocha kasi pupunta siya sa Maynila. Alam mo yung the day na kung saan simula ng local campaign, naka-schedule na si Pangulong Duterte. Nag-usap na kami, ako, yung team niya, si Yorme, yung tao ni Yorme, nag-usap na, nag-meeting na, nakaset na, pupunta si Pangulong Duterte sa Tondo. At ikakampanya niya si Yorme at ikakampanya niya si Mocha. Nakaset na po yun. As in, ready na. That was before yung Hong Kong namin. Tapos, nung di okay na, nakaset na yun ayos na lahat. Ito pa nga ang para lang alam ninyo, pinapupunta ni Pangulong Duterte yung mga congressman ng District 2, District 3 at saka yung distrito na kung saan si Abante. Yung mga congressman na kaalyado ni Yorme, pinapupunta sa Davao at itataas ang kamay at magpipicture. Ikakampanya niya. So pupunta talaga si Pangulong Duterte, ikakampanya yung mga congressman na yan, na kinakampanya ngayon ni BP Sara Duterte kasama si Yorme. Yun dapat ang plano.
nung nasa Hong Kong na kami, actually, na ano nga ni Pangulong Duterte yan, kaya lang, parang ang ano doon is kung hindi siya makulong, pag uwi namin galing Hong Kong, yun na ang nangyari. Magkakasama po kami nun sa Hong Kong. Pag uwi, na kinidnap na ho si Pangulong Duterte. Kaya, hindi na ako nagtataka sa ginagawa ni VP Sara Duterte. Kasi ito yung plano. Ito yung plano na delay na lang dahil nga po, dapat kasi sa launching yan yung hindi pala launching, proclamation niya gagawin yan ni Pangulong Duterte. Na delay na lang po kasi nga si VP Sara Duterte pumunta ng Dahig. Kaya ito, pinupuntahan. Sa tingin ko may pangatlo pang pupuntahan to si VP Sara Duterte. Baka pupunta itong bukas o ngayon palang araw na ito doon kung saan si Abante naman, kung saan yung distrito ni Abante. Para talagang ikampanya ang mga kalaban ni Chua, nung isang ganung congressman at saka kay Abante. Sabi ko nga ho sa inyo, kaya nga alam nyo, ang titulo ko sa ano na ito, sa video na ito ay Sara Isko. Pwede rin baliktaran. Isko, Sara. Depende yan. Pero malabo kasi yung Isko, Sara. Kasi nga naman, si VP Sara Duterte, hindi na siya pwedeng tumakbong Vice President. So, Sara Isko. Sa tingin ko more on Sara Isko. You know why? Kasi yan ang hindi ko naman pinag-usapan. Wala kaming usapan ni Isko. Baka sabihin niyo nakikipag-deal si Isko sa akin. Hindi. Yan ang sinuggest ko kay Yorme. Sabi ko, boss, if I may suggest, unsolicited advice, sabi ko sa kanya, tapusin mo yung 3-term mo as a mayor. Ayusin mo ang Maynila. Sobrang pangit na talaga ng Maynila. Ayusin mo for 3 terms. Isipin nyo from 25 to 28, 28 to 31, di ba? 31 to 34, di ba? Dun sa 34, tapos na siya bilang mayor. Nakasyam na taon siya bilang mayor. Pag pinaganda niya ang Maynila ng 9 na taon, si VP Sara Duterte, presidente ng 28 hanggang 34, pwede siyang sumunod na pangulo, si Isko. Ang ganda nun. Or, pwedeng mag-VP si Yorme ni Isko. Si Yorme ni VP Sara Duterte, di ba? So, Sara Isko. Ano sa tingin ninyo? Maganda ba yon? Sara Isko? Pwedeng-pwede, di ba? Alam mo kung bakit? Eto sa tingin ko, okay yung si Pangulong Duterte, phenomenal yan. Isang ginto na mahirap hanapin sa Pilipinas. Ginto bilang presidente. Yeah? Pero sa tingin ko, it's about time to have a young leaders. Parang si Lee Kuan Yew. Si Lee Kuan Yew, nagsimula yan bata hanggang tuloy-tuloy tumanda. Diba? Sana magkaroon tayo ng ganun. Maganda ho yung tandem ni Sara Duterte at Yorme as Vice President. Diba? Si Sara Presidente, si Yorme. Magaling na supporter ho ito si Yorme. Hindi ho ito yung nangangain Alam mo yung nangangain yung ala Leni Robredo datingan. Hindi ho. So, suporta ho ito. At sa tamang panahon, pwede ho maging presidente rin ho ito si Yorme. Diba? Wag nyo nang, eto mga kababayan, baka nandito na naman tayo, magpapabudol na naman tayo Baka mamaya ano nyo na naman, Sara Amy Marcos, Vice President si Amy Marcos Wag nang ganun Pag nagpabudol pa naman din kayo, talagang mumurahin ko na kayong bonggang-bongga. Hindi. Tanginan yan. No, natanga tayo kay Marcos, gusto nyo, boto pa uli yan. So, wag na. Kaya mabuti na yung Sara Isko. Bahala kayo. Kung gusto ninyo, Sara Amy, bahala kayo sa ano ninyo. Basta, pero sa akin, ano mas gusto nyo? Ilagay nyo dyan. I-comment ninyo, Sara Isko o Sara Amy.
Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, Sara Isko yan. Maganda yan. Okay, tuloy natin. Muli po mga minamahal ko pong Batang Maynila. Palapakan po natin ang ating Vice Presidente, Vice President Sara Duterte! Maaari na po tayo muling magsiupo mga minamahal ko pong Batang Maynila. Muli po, palakpakan po natin Vice President Sara Duterte! Ulit-ulit ka, ha? Pabayaan mo na sumigaw ang tao. Ha? Pabayaan mo na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magayong mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Kinsay kasabot dinhi. Dili kasabot. Dili. Wag na yan. Wag muna. Dili kasabot ba? Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa ating pinakamamahal na mayor ng siyudad ng Maynila, Isko Moreno Dumagoso. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil ipinahiram niya po ang inyong entablado at ang inyong mikropono para po sa mga senador ng Duterte. Yo. Maraming salamat, Mayor. Uy! Uy! Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Maynila. Maraming salamat sa oras ninyo at sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin at sa amin ngayong gabi na ito. Maraming salamat. I love you! Madami sa inyo ang Panahon na pa! hindi pa, wala pa na ni hapon, hindi pa na naghapunan. Marami sa inyo ang hindi pa naghapunan, hindi pa nakaluto, at kanina pa dito, mainit, pero nandito kayo para sa amin at para sa bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod ko pong pagpapasalamat, mahal ko kayo, ma'am. Mahalin din natin patuloy ang ating mahal na inang bayan, ang Pilipinas. I love you, Sarah! I love you too. Sisterly love na ito, sis. Mahal ko kayo. Kaya ako nandito ngayon. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin. Papasalamat po kami sa pagmamahal at suporta na ipinapakita nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Marami po sa inyo ang nag-celebrate ng kanyang birthday noong March 28, 2025. At kami po ay taus-puso nagpapasalamat at masaya dahil nakiisa kayo sa kanyang 80th birthday celebration. Dahil hindi po lahat tayo ay mabibigyan ng pagkakataon na umabot ng 80 years old. Kaya maraming salamat at sinelebrate nyo ang kanyang 80 years. Ang susunod na pagpasalamat ay mula po sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong kampanya at sa inyong boto
para sa akin noong halalan ng 2022. Maraming salamat sa suporta ninyo. At syempre, ang aking pagpapasalamat pa rin sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan at sa aming opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang amin pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa inyong sa pagkakataon na inyong ibinibigay sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan, mga kaigsuunan namo. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atoang nasod. Daghan kayong salamat. Ang susunod po ay mga kampanya po ako sa inyong lahat sa mga. Tanggalin ko lang po yung seal ng aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Yung! Ayun na yun eh. O, di ba? Ayan eh, talaga nga ng mga lantaran na sinasabi ni VP Sara Duterte na 2028 is the next move. Ha? Talagang Sara Duterte for the president na ito. For president in 2028. Kaya dire-diretso na ito, ha? Actually, pwede nga wag nang tumagal eh. Malay nyo. May mao, wag mo na ituloy. May mao, wag mo na ituloy. Malay mo lang naman, di ba? Hindi natin masabi. Ang panahon eh, ika nga eh, panapanahon lang yan. Malay mo. Yeah? Sa sobrang, alam mo na, sobrang ganun. Huh? Di ba? Malay mo, di ba? Tinanggal ko lang kasi Ayun naman. iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Grabe, no? Grabe yung ano niya dyan, ano? Yung, kasi pwede, may karapatan siya. Vice President siya. May karapatan siya. Di ba? Pero kasi, alam mo yung kinagandahan ng ginawa niyang ito. Nakikita niya kasi, nahiwalay o trabahante siya nung opisina niya. Etong ginagawa niya ay politiko na. Ibig sabihin, ako'y nangangampanya para sa mga kasamahan ko na Duterte, ito'y pamumulitika na. Natural, that's politics, ika nga. Pero ito kasi, itong shield na ito, ginagalang ko ito because this is a job. Trabahante sila ng gobyerno. Ito'y trabaho. Hindi ito, sa kanya kasi, it's not na privilege sa akin ito bilang Vice President, yan ang pangalan ko. Ako yan. Hindi. Ang tingin niya sa pagiging Vice President, it's a job. It's a work. Trabahante ng gobyerno. At ito ay labas na sa kanyang trabaho. Yan ang tinatawag mong delikadesa. Hindi katulad nung isa dyan. Naku po. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ni Marcos, ha. Baka sabihin nyo na naman eh. Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. Ayun! Si Sara Duterte o si Isko, grabe, palakpakan natin. Sabi ko sa inyo eh. Wala, ayan, lumabas na sa bibig niya. Wala siyang problema kay Yorme. Kung siya ang presidente, okay lang. Kung ako, okay lang din. Wala kaming problema sa isa't isa. Kung sino man ang tumakbong presidente. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, sa tingin ko, agree naman siguro si Yorme kung tapusin niya muna yung 9 na taon niya bilang mayor. Kasi importante, pag pinabayaan na naman niya ang Maynila, pambihira, wawa naman ang Maynila.
Ako kasi nalulungkot ako eh. Hindi dahil sa wala akong tiwala sa kanya. Gusto ko nga siya maging presidente noong 2022 eh. Kaya lang yun nangyari sa Maynila, disaster. Hindi mo pa pwedeng tanggalin kasi yun. Mga kababayan, pag sinabi mong Pilipinas, Manila kagad. Sa Japan po, ang mga Hapon, minsan hindi pa nga nila alam ang Philippines eh. Mas alam pa nila Manila. Totoo. Kasi unang-una, sa totoo nga, yung mga Hapon nga, mga Koreano, mga Chinese eh. Maynila ang pinupunta, nandyan ang Malate. Nandyan yung JTV, nandyan ang KTV. Oh. So, nandyan lahat eh, di ba? Maynila. Nababoy ang Maynila. Talagang nababoy na nadumihan. Wala ho. Talagang sirang-sira ang Maynila nung iniwan ni Yorme. Kasi, alam nyo mga kababayan, ang Maynila ay itsura ng Pilipinas. It was a decade of disaster ang nangyari sa Pilipinas. Ganon din ang Maynila. Decades. Madaming dumaang mayor, nasira ang Maynila. At alam natin, nung panahon ni Isko, doon lang nalinis, napaganda, napaliwanag, napayos ang Maynila nung panahon ni Isko. Nabitin lang. Kasi siguro, ang isang rason ni Yorme doon, buong team naman niya pambihira, yung mga team niya, sumablay lahat. Sorry to say ha, actually pinuna nga ni VP Sara Duterte. Sumablay lahat ng congressman na bata niya nun, sablay lahat eh. 'Di ba? Oh, yung mayor na itinalaga niya. Oh. Hindi naman mananalo yan si Lacuna. Sa totoo lang, hindi mananalo yan si Lacuna kung hindi yan ikinampanya ni Yorme. Pero bakit nanalo? Kasi nga ikinampanya na yan. So ano ibig ko sabihin? Simpleng-simple lang. Oh, wala pa talagang kakayanan. Sa tingin ko, walang may kaya ngayon para ayusin ang Maynila kung hindi si Yorme. Yung SB, wala yun. Networker lang yun. Hindi, walang kwenta yun. Sa totoo lang, Gago! sa totoo lang, eto, diretsuhan tayo dito kay SB na to ha. Alam niyo ba na congressman yan? Hindi niyo alam. Representative yan. Anong party list yan? Tutok to win party list. Saka nakakita ang party list game show. Pambira. Ginamit lang ang kasikatan nung tutok to win party list na yun. Ginamit lang yun. Tapos may nagawa ba? Wala. Nakita nyo ba? Wala. Diba? Wala akong nagawa. Walang ibig ko sabihin mga kababayan, ngayon, ang lakas niyang sabihin na aayusin ng Maynila, wala ka nga nagawa ng congressman aayusin mo Maynila. Isang malaking katarantaduhan. Sa bagay, kayong mga networker, hindi naman po lahat, pero marami. Kayong mga networker, sanay kayo sa mga mabubulaklak na salita. Sanay kayo na nambobola. Sanay kayo. Sa katunayan, di ba? Yung iba nga dyan sa mga networker yung mga nasa taas, naghihiraman lang ng sports car yan O di kaya yung mga second hand. O bilin mo na to para pwede mong ipagyabang, para maloko mo, mabudol mo yung mga nasa baba mo o yung upline mo. Tinan mo, may sports car na. Ikaw, magsipag ka lang, magkaka-sports car ka rin. O, di ba? Pero ano nangyari? Naubos na pera, wala pa rin. Naubos pa pati kaibigan. Bakit? Niloko Ayan ang ganyan ng lokohan Ang dami sa mga networker, nabubusan ng kaibigan. Naubusan na nga ng pera, naubusan pa ng kaibigan. Niloko ninyo Hindi ko sinasabing, ito ay general statement on some networkers. Not every networkers are masasabi nating scam. This is a generic statement on networker. So, anong ibig ko lamang sabihin? Ang punto ko dito, etong si SB, wala akong alam ito. Wala akong alam ito. Tapos, hawakan niya ang Maynila. Huy! Huwag kayo madaan sa spam. Kayo mga taga Maynila, ano ba, patay gutom ba kayo mga taga Maynila? Spam lang, iboboto nyo na?
Kayo nga Eto, sagutin nyo ako. Bigyan mo ako ng 3 bagay na nagawa ni SB habang congressman siya. Pag may naisagot ka, sige, laban. Pero kung wala ka may sagot at ang sagot mo lang spam ay biputay, patay gutom ka pala. O, tanungin kita ngayon. Ikaw ang tatanungin ko, mga taga Maynila. Ilan ang nagawa ni Yorme sa Maynila? Hindi mo mabibilang sa daliri ng kamay mo. Baka pati daliri ng paa mo ibilang mo. Tapos, boboto ka dun sa SB dahil lang nakatali ang ulo, parang di mo maintindihan. Tapos dahil lang laging may kasamang artista. Tandaan nyo ito mga kababayan. Pag-ingat kayo pag laging may dalang artista. Budol yan. Budulero ang tawag sa mga yan. Hindi nila kayang Alam nyo kung bakit sila nagdadala ng artista? Para makapaghatak. As simple as that. What's the reason? Because people will not come without pamimigay, without entertainers. Yan ang trabaho namin Alam namin yan. Kaya nga ako, alam nyo ba, ngayon, wala akong pinupuntahan na kampanya. Pag meron mga nag-i-inquire sa akin, pag na kagad yan, nasa kontrata ko yan, bawal ang kampanya. The only place na pinupuntahan namin na matatawag mong kampanya ay kay Mocha. Bakit? Hindi kasi sa aming kampanya yun. Yun ay dahil pinuno namin yun. Founder ng Mocha Girls yun. Naturalmente, alam namin ng karakas at galawan ni Mocha. Kaya susuporta kami. At saka syempre, nung kay Pangulong Duterte. Di ba? Dahil alam namin na matino talaga. Pero alam mo namin na kaya nagtatawag ng mga artista kasi hindi pupunta ang tao kung walang artista. That's the truth. Kaya nga ang hamon ko dyan kay SB, huwag kayong mamigay ng kahit na huwag kayong magdala ng artista, walang pupunta sa inyo. Ipupusta ko sa inyo. Ipupusta ko sa inyo, huwag kayong mamimigay ng kahit na At walang artista, hindi ka pupuntahan ng tao. Si Yorme, kahit walang artista yan, pumupunta ang tao dyan. Walang biro. Witness po ako dyan. Kahit, alam mo ba, nung panahon na nangangampanya yan, presidente, may mga nagsasuggest sa paligid niya, Yorme, magdala tayo ng mga artista kasi grabe yung unit team nun. Ang tindi na mga artistang bit-bit nun. Diba? Si Andrew kung sino-sino pa. Mabigatin talaga. Paano mo alam mo, ayaw ni Yorme. Gusto niya, people will come because they would listen doon sa kanyang plano sa bayan. Talagang naman nagpupunta ang tao. Kaya nga alam kong may na magic yan, na smart magic yan nung kasi 2 million lang, imposible ho yun. Sa pinupuntahan namin, dagsa ang tao. Kitang-kita namin ang tao noon. Imposibleng 2 milyon lang ang boto ni Yorme noon. Sigurado ako na nabawasan po yun. Ang kwento nga sa akin, talagang hindi lang siya bagamat sa boxing, hindi lang mo siya tinalo. Ni-knockout, binaldado pa siya para talagang mababa yung kanyang image at hindi na makabangon. Yun ang akala nila. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sino
Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap